Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang A Good Woman is Hard to Find na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang babae na napilitang hanapin ang salarin sa pagpatay ng kanyang asawa dahil ayaw ng mga pulis na tulungan siya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang unang eksena ng pelikula ay nagpakita sa isang babae na may pangalang Sarah habang ginagamit ang shower upang hugasan ang dugo mula sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ipinapakita sa atin ang kanyang kwento at kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan. Ang sumunod na eksena ay nagdadala sa atin sa nakaraan kung saan si Sarah ay kasama ang kanyang dalawang anak, si Lucy at si Ben, na hindi marunong magsalita dahil sa pagkasaksi sa isang malupit na pangyayari sa isang tindahan ng groceries. Sa tindahan, lumalapit sa kanya ang isa sa mga empleyado na palaging nagpapakita ng malasakit sa kanya. Dito, natutuklasan natin na si Sarah ay isang single mother mula sa pamilyang may mababang kita dahil wala siyang pera upang bumili ng mga groceries. Siya ay ilang beses na nagkakansela ng mga appointment matapos masilayan ng empleyadong sumusubaybay sa kanya mula sa malayo. Nakilala natin ang isang bagong karakter na si Tito habang naglalakad pauwi ang tatlo. Si Tito ay isang mababang antas na dealer ng droga na lihim na nagmamasid sa dalawang kasapi ng mafia na sina Terry at McPherson habang nagko-conduct ng drug deal sa kalsada. Kinabukasan ng pagkamatay ng kanyang asawa, bumisita si Sarah sa istasyon ng pulis upang magtanong tungkol sa mga bagong gawain sa kaso. Tama, pinatay ang asawa ni Sarah at siya ay kasama sa mga nakakita, kaya naman mula noon ay hindi na siya nagsasalita. Sa kasamaang palad, wala pang bagong impormasyon ng pulisya tungkol sa kaso at inuudyukan siyang kalimutan na lang ito. Nakita niya ang kanyang ina ng mabigat ang kanyang puso na nag-aalok na lumipat sila ni Sarah at ang mga bata dahil alam niyang nahihirapan si Sarah sa pinansyal matapos ang malagim na pagkamatay ng kanyang asawa, ngunit tinanggihan ni Sarah ang alok na ito. Ang susunod na lugar na binisita ng tatlo ay ang puntod ng kanyang asawa na tila bagong-bago, ibig sabihin kamakailan lamang naganap ang pagpatay sa kanyang asawa. Hawak ni Sarah ang mga kamay ng kanyang mga anak habang tinitingnan ang libingang may mga luha sa kanyang mga mata. Samantala, sa kabila ng bayan, si Tito ang mangangalakal ng droga na nagnakaw ng kotse. Pagkatapos, binilisan niyang sinakyan ang kotse at sadyang binangga ang likod ng kotse ni Terry at McPherson. Pagkatapos nito, ninakaw niya ang isang plastic na bag mula sa ball at tumakas habang inuugnan ni Terry at McPherson. Habang ito ay nangyayari, naglalakad pa uwi si Sarah at ang kanyang mga anak papunta sa kanilang apartment nang biglang pumasok si Tito upang magtago mula kay Terry at McPherson na nagtakang ang maliit na pamilya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Tito ang kanila at itinutok ang kanyang mata sa bintana hanggang sa lumipas ang panganib. Pagkatapos, siya ay kalma na pumunta sa banyo bago harapin si Sarah. Tinabihan niya itong huwag magsabi sa iba tungkol sa kanyang pagdating at saka umalis. Iniulat ni Terry at McPherson ang pagnanakaw sa kanilang amo na si Leo Miller na nauunawa ang napipikon ng malaman ang mga nangyari matapos na walang makuhang ebidensya sa kanilang paghahanap. Sa pagkakataon na iyon, hindi pa tapos si Tito kay Sarah. Bumalik siya sa bahay nito ng gabing iyon at bantaan na babasagin ang kanyang bintana kung hindi siya papasukin. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga droga mula sa isang nakatagong lugar sa bathtub ni Sarah at ibinigay sa kanya ang 44 sento ng pera na kanyang nakuha mula sa pagbenta ng ilan sa mga ito. Sinabi ng lalaki na ang bahay ni Sarah ay ang perpektong lugar para sa kanya upang magbenta ng ilegal na gamot sa susunod na 5 araw dahil walang sino man ang maghahanap sa kanya sa bahay ng isang ina sa labas ng syudad. Tinubukan ni Sarah na pilitin siyang umalis, sinasabi na ayaw niyang makialam, ngunit tinakot siya nito at sinabing papatayin siya kung hindi niya gagawin ito. Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Tito, patuloy pa rin si Sarah sa kanyang misyon na alamin kung sino ang pumatay sa kanyang asawa. Naglakbay siya patungo sa parke kung saan pinatay ang kanyang asawa at pinakiusapan ang kanyang anak na si Ben na sabihin sa kanya kung ano ang nakita niya noong gabi na iyon dahil hindi siya matutulungan ng pulisya. Gayunpaman, hindi pa rin kayang magsalita si Ben. Nag-alis si Tito sa bahay ni Sarah ng gabing iyon na may bitbit na pagkain at pera mula sa ilang droga na kanyang binibente kanina. Gaya ng ipinangako, ibinigay niya kay Sarah ang bahagi nito, ngunit tumanggi ito na tanggapin ito. Sa anumang paraan, nagayos pa rin siya ng sarili at nagsimulang mag-vape sa living room habang nanonood ng TV. Nagpapakumbaba na lang si Sarah sa katotohanang kailangan niya mabuhay kasama si Tito sa mga susunod na araw. Siya ay umupo malapit dito at tinanong kung kilala niya ang kanyang asawa o kung may impormasyon siya tungkol sa pagpatay dito.
Nang ipakita niya kay Tito ang isang larawan ng kanilang pamilya, ipinahayag niya ang kanyang simpatya kay Sarah, ngunit sinabihan siya nito na hindi niya kilala ang kanyang asawa. Gayunpaman, matapos malaman ang pangalan ng asawa, sinabi ni Tito na narinig niya na ang lalaki ay isang lokal na nagtutulak ng droga na malamang ay namatay dahil sa kanyang mga krimen. Matigas ang paninindigan ni Tito ukol dito na nagpapagalit kay Sarah dahil hindi niya nais na aminin na maaaring isa ng nagtutulak ng droga ang kanyang yumaong asawa. Sa susunod na araw, habang namimili ulit si Sarah, napansin ito ng dating empleyado at napagtanto na masyado nang gumastos si Sarah. Bigla itong nagtanong kung magkano ang kanyang singil na nagpapahiwatig na baka sa madali ang paraan niya ito kinikita. Ito ay nagulat siya at agad na umalis sa lugar. Pagkatapos bumalik sa bahay, nagkaroon ng magandang, malaya at masayang araw si Sarah kasama ang kanyang mga anak. Nagkaroon sila ng masarap na hapunan, nanood ng mga pelikula, at nag-enjoy kasama ang isa't isa. Subalit mamaya, napansin ni Sarah na nawawala ang mga gamot sa banyo. Mas masama pa, natuklasan niyang natagpuan ni Ben ang mga gamot at ginugol ito ng hindi wasto nang siya'y bumisita sa isang partikular na kwarto. Nagpanik siya at kinuha ang mga gamot mula sa kamay ni Ben bago siya linisin. Noong gabi na iyon, nang dumating si Tito, binasag niya ang salamin sa pinto niya at pumasok. Si Sarah ay naglock ng pinto ng kwarto ng kanyang mga anak at lumabas papunta sa kanya bago mangyari ang masamang bagay. Nang ilagay ni Ben ang mga narcotics sa sahig, napagtanto ni Tito na nawawala ang mga ito at natagpuan niya ito roon. Nagsimula si Sarah na humingi ng tawad, sinasabing gagawan niya ng paraan ang pagkawala nito sa takot, ngunit sumalakay si Tito at hinawakan siya sa leeg. Upang magbayad utang sa nangyari, hiniling niyang magkaroon ng pakikipagtalik si Sarah sa kanya. Nagpanggap si Sarah na sumunod, ngunit kaagad siyang samalag at tinamaan siya sa mata ng isang vibrator nang magkaroon siya ng pagkakataon. Galit na galit, itinulak niya ito sa pader habang iniipit ang kanyang leeg, kaya napilitang kunin ni Sarah ang kutsilyo mula sa mesa at sinaksak ito sa tiyan niya. Nang magsimula ng buhusan ng mga anak ni Sarah ang pinto ng kanyang kwarto at itanong kung ano ang mali habang ang masamang tao ay naghihingalo sa sahig, siya'y nagpapanggap na okay lang ang lahat at pinapauwi sila. Patay na si Tito nang pumasok siya sa kwarto pagkatapos mag-iwan. Sa kasamaang palad para sa kanya, mas magiging masama ang mga bagay dahil may dalawang pulis na biglang pumupukpok sa pintuan. Ngunit, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang kapitbahay tungkol sa ingay at dumating sila upang tingnan kung ano ang nangyayari. Matapos makakita ng alkohol sa magulo niyang kusina, iniisip nila na baka kasama ni Sarah ang isang mapanakit na lasinggero at inirerekomenda sa kanya na mag-ayos ng kanyang sarili. Hindi niya iniulat ang anumang bagay sa mga pulis, at pagkatapos umalis ang mga opisyal, iniisip ni Sarah kung saan itatago ang patay na katawan. Nagdesisyon siya na sa susunod na araw na puntahan ang kanyang ina at iwan ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang ina sa ngayon. Si Leo Miller, ang leader ng gang, ay naghahanap kay Tito sa parehong oras at iniharap ang ilang mga kaibigan ni Tito para sa pagsasalaysay. Nang sumumpa silang hindi nila alam kung nasaan si Tito, kanyang binasag ang tuhod ng isa gamit ang martilyo at binaligtad ng marahas ang isa hanggang sa mamatay. Sa pagitan nito, pumunta si Sarah sa tindahan para bumili ng ilang kagamitan, kasama na ang isang palakol at isang kamay na pudpod. Pagbalik niya sa bahay, tinakpan niya ang buong kanyang silid tulugan ng trapal at isinagawa ang kanyang malupit na plano. Tinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng damit sa bangkay, sa prosesong ito ay natagpuan niya ang isang baril. Pagkatapos, may kaunting pag-aatubiling simula siyang magputol-putol kay Tito. Siya ay nasusuka habang ginagawa ang nakakadiring operasyon, ngunit sa huli ay nagtagumpay siya sa paghihiwa sa kanya at paglalagay ng iba't ibang piraso ng kanyang laman sa mga plastic na bag. Matapos ang misyon, linisin niya ng mabuti ang kinalalagyan, at dito nakikita ulit ang eksena ng pag-shower mula sa simula ng pelikula. Si Sarah, natakip ng dugo, naghuhugas ng dugo mula sa kanyang mukha at katawan. Sa huling bahagi ng araw na iyon, kinuha niya ang kanyang mga anak at dinala sa doktor dahil may appointment si Ben sa isang psikologo dahil sa kanyang problema sa pagsasalita. Sa swerteng palad, nasa parehong gusali ang pinuno ng gang, si Leo Miller, na nagpapagamot ng kanyang mga kuko matapos bugbugin ang salamin kanina sa pelikula. Ini-inform ng psikologo si Sarah na hindi nag-uusap si Ben dahil traumatizado siya sa pagkakakita niya sa pagpatay sa kanyang ama, at siya ay magsasalita na lamang kapag siya'y handa pagkatapos ng konsultasyon. Ang maliit na pamilya ay nagsimulang umalis, samantalang kasabay nito'y lumabas si Leo Miller mula sa elevator. Dagdag na problema, patuloy na sinasabi ni Lucy ang pangalang Tito na hindi naiiwasang marinig ng pinuno ng sindikato.
Bagamat paulit-ulit na sinasabihan siya ni Sarah na huwag gawin ito, patuloy pa rin itong iniuulit ni Lucy. Bilang resulta, sinusundan sila ng gangster pauwi para malaman kung saan nakatira si Sarah, ngunit hindi ito umaatake sa ngayon. Tagabi pagkatapos ilagay sa kama ang kanyang mga anak, nag-ikot si Sarah sa kanyang kinalakihang lugar para itapon ang mga parte ng katawan ni Tito sa iba't ibang lataan ng basura sa buong barangay. Kinabukasan, habang pinapanood ang pagkuha ng kanyang mga basura, napansin ni Sarah ang kotse ng gangster na nakapark sa labas ng kanyang bahay. Nakasamaang palad, natagpuan siya ng mga mafioso mamaya at sinimulan nilang hulihin si Sarah at ang kanyang mga anak. Ngunit bago nila siya dalhin, tumakbo si Ben patungo sa kalsada at huminto ng isang truck ng basura na nagudyok sa mga manggagawa na lumapit. Nakaramdam ng kakaibang pangyayari, nag-aalok. Ang mga lalaking nag-aalaga ng mga basura na harapin sila upang protektahan si Sarah. Ngayon ay abala na ang mga gangster sa mga lalaki at sinimula na nilang bugbugin ang mga ito dahil sa kanilang pakikialam. Binigyan nito si Sarah ng pagkakataon na tumakas para sa kanyang buhay at ito rin ang pagkakataon na tiyakin ni Ben na si Leo ang pumatay sa kanyang ama. Kahuling bahagi ng gabi, tumakas si Sarah papunta sa bahay ng kanyang ina at nagbigay siya ng pangako kay Ben na hindi niya hahayaang saktan sila ng gangster. Kawakas, nagsalita si Ben, ang unang salita mula noong araw na namatay ang kanyang ama na nagdulot ng ngiti sa kanyang labi. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nang siya'y lumakad pababa, natagpuan niya si Leo Miller doon na nakalusot at ngayon ay nanghihingi ng impormasyon kung nasaan si Tito. Kaya naman ay ipinangako ni Sarah na dadalhin si Tito sa kanya sa loob ng isang oras. Nang bumalik siya sa bahay, natagpuan niyang lubos ng nasalawla ang kanilang tahanan ng mga tauhan ni Tito at nakita ang isang plastic bag na hindi nasal ayan. Nagayos siya at pumunta sa pub na pag-aari ni Leo Miller sa sentro ng lungsod. Pagdating niya, mariin siyang inilalakad ni Mackers patungo sa silong na kwarto para sa isang pag-uusap kasama ang pinuno ng sindikato. Tinanong ng boss siya tungkol kay Tito, kaya't sinabi niya sa kanila na buksan ang kanyang bag. Dito, inilabas na ni Sarah ang ulo ni Tito upang ipakita sa kanila na nagpatawa sa boss habang ang ibang gangster ay umurong palayo sa kanya at tinawag siyang siraulo. Ngunit hindi lang ito ang dahilan kung bakit narito si Sarah, binanggit niya ang pangalan ng kanyang asawa upang malaman kung kilala ng mga makabandang ito ang kanyang asawa. Natanto ng boss na narito siya para maghaiganti, kaya tumigil na sa pagtawa ang boss at nagbigay ng senyal sa kanyang mga tauhan na tapusin ang buhay ni Sarah. Kaya't tinanggal ni Sarah ang baril mula sa ulo ni Tito at binaril si Mackers at Terry bago binaril si Leo Miller sa balikat na malubhan niyang nasugatan. May baril na nakatutok sa kanyang ulo, tinanong niya si Leo kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa. Dito ay inilantad ni Leo na may pagkapagkutsa na ang kanyang asawa ay hindi isang drug dealer, siya ay isang simpleng dumaan lang sa parke na nagtatangkang magpakabait at nakialam ng si Leo ay nasa proseso ng pagpatay sa isang taong may utang sa kanya. Tumungo ang boss para kunin ang baril upang barilin si Sarah, ngunit mas mabilis si Sarah, siya ang pumutok nito sa ulo. Habang si Sarah ay nasa pag-alis na, isa sa mga gangster ay biglang nagngingit-ngit, kaya't pinatay niya ito gamit ang isang palo ng martilyo sa ulo. Pagkatapos ay kinuha niya ang CCTV tape, at sa huli, ang mga pagpatay ay itinuring na may kaugnayan sa gang-related violence. Nagtapos ang pelikula na si Sarah ay nagpapatuloy sa kanyang buhay bilang isang inang binabae na nagiging mapayapa matapos masolusyonan ang kaso ng pagpatay sa kanyang asawa. Ang makulit na empleyado ay lumapit sa kanya ulit at sinabihan siya na siguro ay maganda ang kanyang sahod at binibigyang palatandaan na gusto rin niyang maging kliyente. Bilang tugon, sinabihan ni Sarah si Ben na kunin ang isang bar ng chocolate mula sa aparador at ibinigay ang papel nito sa empleyado, sinasabing kung hindi niya ito babayaran, sasabihin niya kaagad sa pamunuan na nagpakita ito ng kanyang pribadong bahagi sa harap ng kanyang mga anak. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.